Makalipas ang ilang araw, Yanjing bumisita sa Seminong High School para makipagkita sa principal. Nagtatanong siya tungkol sa mga kwalifikasyon ni Donald. Pagtatanong kung siya ay tunay na angkop para sa posisyon ng pagtuturo. The principal reassures para sa daw nun CV ay kahanga-hanga at na siya ay higit na kwalipikado para sa tungkulin. Dagdag pa, lubos na inirerekomenda ang Donon ng Ministro ng Edukasyon. Ang impormasyong ito ay nakakagulat sa batang Jin. Nagtataka tungkol sa kanyang koneksyon sa ministro. Mamaya pumunta si Yanjin sa classroom ni Izel. At nagulat siya, upang mahanap si Dunwin na nakatayo sa likod ng kanyang anak. Takot na takot, hinihintay ni Yanjin na matapos ang klase. At pagkatapos ay hinarap si Dona ng pribado. Sa pagpupulong, nag-aalok si Yanjin na bayaran siya ng kahit anong halaga, upang tapusin ang ikot ng paghihiganti. At umamin, hindi siya hihingi ng tawad sa mga nagawa niya sa nakaraan. Huwag mong malamig na sagutin yan. Hindi siya humihingi ng tawad. 18 taon siyang nagpaplano ng kanyang paghihiganti. At balak niyang pahirapan siya. Dahan-dahan at naihatid. Parang mabagal na lason na ginawa. Pagkatapos ay inihayag ang isang guhit na ginawa ni Izo. Alam na, ang bata ay nahihirapang mag-iba ng mga kulay. Ginagamit niya ito bilang leverage. Na nagsasabi na alam niya kung sino ay kaluluwa biological ama. Ay hindi pinagbantaan na ilantad ang relasyon sa kanyang asawa. Haduyan. Naiwang tulala si Young Jin. Hindi kayang kontrahin ang kanyang mga paratang. Mamaya Young Jin talks to Do Young tungkol sa pagpapadala ng Yisol sa ibang bansa para sa kanyang pag-aaral. Do Young ay nalilito sa ideyang ito. At nagtatanong kung bakit kailangang umalis ang kaluluwa mo. Napakabata. Malabo niyang binanggit ang kanyang kawalang kasiyahan sa Yas Race bagong guro. Ngunit hindi nagbibigay ng malinaw na dahilan. At mabilis na iniba ang usapan. Nang gabing iyon, Do Young sa wakas ay makakapaglaro ng Go sa madaling araw ng tanghali. Kung sino ang matagal na niyang gustong talunin. Natalo siya sa kanilang unang laro. At nagtatapos sa 20,000 isang maikli. Determinado, itinaas niya ang pusta sa 50,000 isa. Para sa isang rematch. Sa ikalawang laro, tinanong niya ito kung bakit mahal na mahal niya si Go. Ipinaliwanag niya yon. Tinutulungan siya nitong maging mas mahusay na strategist. At daijin ng kanyang mga kalaban. Nakikita niyang nakakaintriga ngunit nakakalito ang sagot nito. Pagkatapos ng laro, sinundan siya nito sa isang panaderia. At ibinigay sa kanya ang kanyang contact card. Na nagpapakita na siya ay humanga sa kanyang kakayahan. Parte ito ng plano ni Daunon. Para gamitin ang interes ni Duyan sa kanyang kalamangan. Samantala, mataas at ninakaw ang telepono ni Hai John sa airport na nagpapahintulot sa madaling araw. Noon para ma-access lahat ng personal details. At kahinaan ng ibang bully. Sabay-sabay, His John ay nakakuha ng isang mayamang tao. Tiwa na pakasalan siya at bilhan siya ng mamahaling alahas. Gayunpaman, hindi siya gusto ni Taiwak's mother. At hinihingi ang kanyang mga medikal na ulat. Upang suriin kung may mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Hai John magpapacheck up. At dinadala ang mga ulat kay Taiwak's mom. Na humanga pa rin. Tapos nagpakita si Donen. And congratulates Hai John sa nalalapit niyang kasal. Hai John ay nagulat at sinundan siya sa isang kotse. Humihingi siya sa kanya ng pribadong chat meal. At humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Sumusunod lang daw siya sa utos ni Young Jin. Nakikiusap siya na huwag sirain ang kanyang kasal. Dahil ito na ang huling pagkakataon niyang magpakasal sa isang mayamang lalaki. At secure ang kanyang kinabukasan. Inilabas ni Don ang isang nasusunog na piraso ng kahoy mula sa pugon. At hinawakan ito patungo kay Hai John. Ginagawa siyang takot. She asked her kung mainit sa mga tanong. Kung saan ang kanyang pagkatao ay nung siya ay sinusunog. Pagkatapos ay itinapon niya, ay ang ninakaw na telepono sa lupa. At ibunyag na alam niya ang lahat ng kanyang mga personal na detalye. Nagulat si Hai Jong at pumayag na gawin ang anumang hilingin niya. Hanggat ang kanyang sikreto ay mananatiling nakatago. Mamaya binisita ni Donna si Lisa. Sa simbahan. At nagbabantang ilantad ang kanyang pagkalulong sa droga. And her connection sa uno ko. Hindi siya nakikipagtulungan gulat na sinubukan ni Lisa na tumakas. But Don grabs her sa buhok. At hinihiling na punan niya ng dolyar ang isang bag. Kung gusto niyang iwasang mahuli. Nang gabing iyon, Don sa wakas tugon sa Y.O. John. Na ilang taon nang nagte-text sa kanya. Oo naman. Pagod sa trabaho at laging nangangarap sa kanya. Namangha at nasasabik siya nang matanggap niya ang kanyang mensahe. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung nagsasanay siya. Humingi ng gamot si Dunwon. Na lumalabas na Viagra para sa rectal dysfunction. Naguguluhan si John. And worry na baka may kasama siyang ibang lalaki. Gayunpaman, nilinaw niya yon. Kailangan niya ang impormasyon para sa ibang dahilan.
At gusto ko lang humingi ng tawad sa dati niyang inasal. Napagtanto na baka nagpapalam na siya. Nakikiusap siya na manatili sa kanya. Nag-aalok na gawin ang lahat para sa kanya. Ngumiti siya ng totoo sa unang pagkakataon. Naantig sa kanyang pagmamahal. Sinasabi niya. At kailangan niya ng isang mandirigma na tatabi sa kanya. At tumulong sa kanyang layunin. At sumasang-ayon siyang suportahan siya sa lahat ng paraan. Makalipas ang mga araw, si Gio John ay nanananghalian kasama ang kanyang ina. Sang ako, sino ang direktor ng pangkalahatang ospital ng kaluluwa? He mentions na gusto niyang lumipat sa Semian. At magsimula ng pribadong pagsasanay doon. She asks kung bakit gusto niyang iwan ang kaluluwa. And he replies na buhay at Semion ang babaeng gusto niya. At gusto niyang maging malapit sa kanya. Sumasang-ayon siya. Sinasabing kaya niyang gawin ang anumang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang resignation letter sa kanya. Nagiging skeptical siya. Suspecting na baka nagsulat siya ng love story. Bilang dahilan ng kanyang pagbibitiw. At mapaglarong sinampal siya. Sinasabi, dapat siyang magbigay ng mas formal na dahilan para umalis. Samantala si Yanjin ay takot at nagdarasal sa isang templo. Tinanong siya ni Hanyani kung anong nangyari. At ipinaliwanag niya ang madaling araw na madre ay dumating para sa paghihiganti. Onyang reassures sa kanya. Sinasabing haharapin niya ang sitwasyon. Nangako siyang magsasara at bababa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kontak sa pulisya. Chismis tungkol sa pambubuli ni Yanjin. Kumalat na sa social media. At ang kanyang mga kasamahan sa channel ng balita. Pinagchichismisan siya. Overhearing sa kanila. Nawala ang galit ni Yanjin. At hinarap ang isa niyang kasamahan. She reminds them na the news channel ay pinondohan ng kanyang asawang si Duyan. Na nag-donate ng 220 milyon isa.